Ako po si Roderick Caprente, taga Concepcion, Pinagbakuran. Ako po ay nakakilala sa Panginoon 1997 sa Lucena City, One in Christ, Lucena City. Ang aking po lola ay nasimba sa One in Christ, Lucena. At ako po ay napasama doon. Doon po ako nag-umpisang makakilala sa Panginoon at nalampalatayang si Kristo ang aking tagapagligtas. Nagtuloy-tuloy po ang aking pagsimba hanggang ako po ay nag-aral ng Bible School sa Baguio. At nung nag-start, nung ako makagraduate, ako po ay nag-full-time at nag-mission sa iba't ibang parte ng simbahan ng One in Christ. Doon po ako nag-umpisang maglingkod sa Panginoon. Ako po ay napasama sa mission ng paggagawa ng mga simbahan ng One in Christ. Kasama ko po si Pastor Roger, si Pastor Chris, si Pastor Tasio. Napunta po kami ng iba't ibang lugar para gumawa ng mga simbahan ng One in Christ. At ako po ay napasama sa mission ng pag-umpisa ng simbahan sa Batangas, sa bayan ng Tanawan, Barangay Bagbag. At napa-assign din po ako sa pag-umpisa ng simbahan sa may Padre Garcia. Ako po ay naging active sa mga youth camp, sa mga sport fest. Kami po ay nasama po ako doon. Ako po ay naging leader ng kabataan ng National Youth Camp. At nung ko po nakilala ang aking pong asawa, si Martis Dalawang po. At po nag-umpisang maranasan ang buhay may pamilya habang naglilingkod sa Panginoon, ay ako po ay nahirapan sa akin pong pagsabayin ang ministry at ang pamilya. Nawala po ako sa focus sa aking pong pagmi-ministry hanggang mag-resign po ako bilang full-time at doon po ko naranasan na lumayo sa Panginoon hanggang makita ko na lang ang aking buhay ay wala na, parang nawala na ang Kristo sa aking puso. Natuto po ako sa mga bisyo, pag-iinom, pagsusugal, sabong, at halos nalulung po ako sa sugal na sabong. Ako po ay hinihila, hindi ko po kayang takasan ang sugal na sabong. At doon po nagumpisang magulo ang aking pamilya, doon po nagumpisang magulo ang aking buhay. Lumayo sa Panginoon, naging madilim ang aking pong pinagdaanan. Hanggang isang araw, nakita ko na lang po ang aking sarili na hiniwalay na po ng aking asawa dahil po sa aking pong pagsusugal. Nagumpisa po ako sa pagsusugal, sa maliit lang. Nagumpisa sa kaunti-kaunting taya, sa kaunti-kaunting pusta, hanggang sa lumaki, hanggang nang naranasan kong sumubok sa malalaking pusta. At nung ko po na-umpisang malulong sa sugal, hanggang isang araw ay kami laging nag-aaway na ng aking asawa. Araw-araw na kami nag-aaway. Hanggang isang araw ako ay nakaranas ng stress, depression. Naisipan ko ng kitilin ng aking buhay dahil wala na kwenta ang aking buhay sa aking nakikita. Wala na yung aking tinuturing na nakayamanan ko. Ang aking asawa at ang aking mga anak ay para bang ako ay iiwan na. Mawawala na sa akin. Kaya naisipan kong kitilin ang aking buhay. Salamat na lang sa Panginoon at hindi yun pinahintulutan. Ang biyaya ng Diyos ay mayaman. At ang awa ng Diyos ay laging nakalaan para po sa atin. Ako po ay binigyan pa ng isang pagkakataon. At salamat sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang kahabagan. Muli ako ay kanyang tinanggap. Nagumpisa po uli ako sa Santo Cristo, One in Christ, Santo Cristo. Yun po, nagumpisa po ako sa sumama sa mga Watchman Fellowship. At ako'y nakaranas po ng kasiyahan para bang ako'y muling na-born again. Malaking bahagi po ng pagbabalik ko ay ang Watchman Fellowship. At doon po nagumpisa ang aking pong pagiging aktibo uling bumalik, maglingkod sa Panginoon. Ito po naman ang aking pinapanalangin para po sa aking sarili. Ang aking pong ipinapanalangin, sana po maibalik ko yung aking dating ginagawa, yung nasama sa mga mission. Gusto ko uling, kung lulobin ng Lord, gusto ko uling bumalik sa pagpapastor, kung ako'y lulobin po ng Panginoon. Yun po, at ako po'y nagpapasalamat sa Diyos at ako ay binigyan ng kahabagan, binigyan muli ng panibagong buhay, pag-asa, at unang-una ang aking pong kaligtasan ay bumalik.
ang aking pong asawa ay muli po niya akong tinanggap at muli kami po ay masayang nagsasama. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat na-restore po niya ang aking pamilya. Salamat po sa Panginoon. At ngayon po, ako po ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon at patuloy na ibibigay ang aking buhay bilang isang servant ni Lord. At ang aking pong naisin ay patuloy na ako'y maglingkod sa Panginoon hanggang sa huling hininga ng aking buong sambahayan. Tulad nga ng sinasabi ni Ezekiel, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Para po sa akin po mga kapatid sa Panginoon na nakakaranas ng mga pagsubok, huwag po tayong bumitaw sapagkat po ang Diyos ay laging kasama po natin. Tayo po ay laging manalangin kung tayo po ay may problema, kung mayroon tayong mga pinagdadaanan na parang hindi na natin kaya. Si Kristo po ay laging nakaabot ng kamay para po tayo alalayan. Tayo po ay laging lumapit kay Kristo, tayo po ay laging manalangin at laging magtiwala sa ating pong Diyos na buhay, si Kristo. Salamat po at ito po ang aking unshakable story.